Good day mga ka-Fixit! Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang mga bagay na kailangan mong i-check sa iyong sasakyan bago ka bumiyahe ng malayo ngayong Semana Santa. Bago man o luma ang kotse mo, may pambayad ka man o wala. Yan ay ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Feed TV, sharing information. So unang-una sa listahan is the battery. So makikita mong baterya ng iyong sasakyan sa loob ng engine bay. Sa pagkakataon na ito, this is a Kia Sonet 2025 model. Bago po itong sasakyan na to at may pambayad ako. So tingnan niyo po yung baterya ng aking sasakyan. Nandito po yan sa loob ng engine bay. Ayan. So para malaman mo na baterya yan, dapat meron yung positive and negative terminals. Ito kagaya nito, usually sa right side nakalagay yung baterya. So ewan ko na sa ibang modelo, no? Pero sa lahat ng mga naging sasakyan ko at sa mga na-check ko ng sasakyan, ang baterya po ay always nasa right side ng engine bay. So this is a positive terminal. Makikita mo meron yung indicator sa ibabaw. So the opposite direction is the negative terminal. So para ma-check yan, titingnan lamang natin yung mga terminals niyan kung merong any signs of corrosion. So ito malinis na malinis. At malakas pa po itong baterya na to. Pag nag-i-start ako, isang click lang, nag-i-start agad. Pero pag nakaramdam po kayo, nakarinig kayo ng struggle sa pag-i-start ng inyong sasakyan, mabagal ang redondo at mapatagal siyang mag-start than the usual, much better ipacheck nyo na yung inyong battery, ipa-charge kung mababa ang karga. At kung talagang hindi na po pwede at nagkakaproblema na yung baterya ninyo, much better palitan nyo na bago pa kayo masiraan sa malayong biyahe. Mas mahirap masiraan sa malayong biyahe, maaabala pa yung inyong enjoyment. So yung ibang baterya, hindi maintenance free, kaya kailangan i-maintain niyo yung tamang level ng tubig niya between the upper and lower level. Pero ito, maintenance free ito. At yung ibang maintenance free, meron niyang lens indicator na kung saan masisilip mo at makikita mo yung color niya at may ibig sabihin po yung color na yon. Usually, pag color blue or color green means battery is healthy. Kapag ka color yellow na or red, yun yung medyo alanganin na yung baterya mo at kailangan mo ng palitan. Okay? So, depende po yan sa brand and model ng inyong baterya. So, always maintain na healthy battery para ma-start ninyo ng maayos yung inyong sasakyan, lalong-lalo na pag automatic transmission. Ano na dapat nating i-check is the lights. So make sure na working lahat ng lights ng inyong sasakyan. So the headlight, low beam and high beam, signal lights, yung daytime running lights natin or fog lights kung ano po yung meron sa inyong sasakyan. So i-check nyo yan. Dapat operational po lahat. Left and right, sa unahan ng inyong sasakyan. At dapat i-check nyo rin po yung mga signal light. Ayan, kung meron signal light yung inyong side mirrors, integrated signal lights. At syempre, dapat i-check nyo rin yung inyong tail light. Napaka-importante. So dapat yung inyong tail light, umiilaw po yung tail light and brake light. Pag inaapakan ninyo yung inyong preno, dapat nag-illuminate ng high beam yung inyong tail light. Signal light, naka-hazard tayo ngayon. Alam natin na gumagana yan. Yung third brake light natin, dapat gumagana din. So na-check ko na rin yan. Ito nakakalimutan ng iba, yung light ng inyong plate. Ayan. So gumagana po yung sa akin. So make sure na gumagana din yan para iwas abala, iwas huli, no? At syempre, isama nyo rin yung inyong mga cabin lights. Dapat gumagana rin po yan for safety and comfort ng inyong mga biyahe. Okay mga ka-Fixit? Susunod ay i-check natin ang ating oil. So, engine oil dito sa sasakyan na to. So, mapapansin mo dito sa sasakyan na to, this is a Kia Sonet 2025. Ito po yung makina niya at ito po yung kanyang dipstick para ma-check po natin yung engine oil level. Kulay dilaw at nasa gitna pa. Napakadaling makita. So, kudos sa Kia Motor sa pag-produce ng ganitong klase ng makina para sa Kia Sonet. Okay, so ito yung ating dipstick mga ka-Fixit. So, hihilain nyo lamang yan. Okay, matakot. So, sa pagkakataon na ito, yung dipstick natin, hindi ko na ma-check yung oil level natin dahil na-start ko na yung makina. So, mas maganda mag-check ng engine oil level bago mo pa i-start yung makina. Halimbawa, nakapark ka ng gabi at kinabukasan pagising mo, check mo na yung engine oil mo. So, this is the full level and the lower level. Ayan. So, dapat yung engine oil level mo between the two lines. Okay? Pero mas maganda nasa gitna. So, pag sina-check ko to tuwing umaga, usually nasa gitna naman yung kanyang oil level. Dahil sabi ko nga, bago pa itong sasakyan na to at hindi pa ito na-change oil. So, bukod sa dapat nasa tamang level yung iyong engine oil, dapat i-check mo rin yung consistency niya at color. So, sa pagkakataon na to, ganito yung color ng engine oil ko. Okay? 1,000 plus kilometers pa lang tinatakbo ng sasakyan na to, so bago pa siya. Kaya hindi pa ganun kaitim yung engine oil. Pero pag yung engine oil mo, may indication na color black na siya, at sobrang lapot na, ay kailangan talaga magpalit ka na ng engine oil, mag-change oil ka na.
bago pa kayo bumiyahe. And it is advisable na bago kayo bumiyahe ng malayo, no, magpa-change oil na kayo or mag-change oil ka na kung kaya mo mag-DIY. So madali lamang naman mag-change oil. So meron akong video para dyan na maglalagay ako ng link ng video na sa upper right portion ng video na sa description below para mapanood mo. Okay? So always maintain a good engine oil level and yung color and consistency ng engine oil dapat tama para maging smooth yung inyong driving experience. So next sa listahan natin is water, no. Dito sa ating engine bay may mga different liquids na kailangan nating i-check para maging maayos yung sistema ng ating pagdadrive. So unang-una yung coolant, dapat tama po yung level niyan. So dito sa makina na to, dito sa Kia Sonet, ayan yung coolant niya, yung reservoir o reserve. So kung mapapansin niyo, ayan, so meron tayong level diyan, ayan F full at L lower level. So, yung coolant level natin na reserve nasa between ng F tsaka ng L. So, alam ko na may tama tayong reserve na coolant para sa ating radiator. So, ito po yung ating radiator cap. Never nyo pong bubuksan yan habang mainit ang makina. Okay? So, hanggat yan may laman yung reserve mo, alam ko na may laman tong ating radiator. At wala pa tayong problema dyan dahil bago nga itong sasakyan na to. Okay? So, this is the windshield wiper washer. Ayan, may laman po itong liquid, soapy liquid para po mahugasan yung ating windshield kapag tayo po ay bumabiyahe at medyo madumi yung ating windshield. Ayan, washer only nakalagay dito sa takip. Okay, meron din po yung upper and lower level at meron pa po yung laman mga ka-fixit. Okay? So isama na rin natin sa listahan yung mga tubig na kailangan meron tayo sa loob ng ating sasakyan. So dapat meron tayong maiinom sa loob ng ating sasakyan habang tayo ay nasa mahabang biyahe to keep ourselves hydrated. Kasama na rin yung ating mga pasahero, dapat may sarili din po silang tubig. So next sa listahan natin is the brakes. Make sure na properly working yun yung brakes sa inyong sasakyan, no? Napaka-importanting component niya ng ating sasakyan. So ating brake disc, rotor disc, brake caliper, ayan. So maayos pa yung mga brake pads nito, makakapaluwi pa yan dahil sabi ko nga 2025 model itong sasakyan na to. So wala pang problema yan. Ganun din sa likod, disc brake din yan. At bukod pa dyan sa mga brakes na yan, kailangan i-check mo rin yung inyong brake fluid kung tama po ba yung level. So sa pagkakataon na ito po yung ating brake fluid. Ayan. .4. Usually ang location ng ating brake fluid sa ganitong engine bay ay nasa upper right portion ng ating engine bay. So makikita mo rin yan sa iyong sasakyan. So i-check mo yan. Meron din po yung upper and lower level. Ayan, max and minimum. So yung ating brake fluid is between the upper and maximum level. So alam ko na properly working yung aking brakes. Ayan. Kapag nakaranas ka ng any brake fading or kapag parang lumalalim yung preno mo or lumulusot yung preno mo, dapat ipacheck mo na yan kaagad bago pa lumala yung problema. So napaka-importante na ma-check mo yung iyong brakes bago pa ang inyong mahabang biyahe. So next sa listahan natin is air. So make sure na meron pong tamang level ng PSI or per square inch na air yung ating pong mga gulong sa ating sasakyan. So sa pagkakataon na ito, meron tayong tire inflator at ito rin po yung ginagamit kong pang-check ng ating PSI. Kung mapapasin mo nakalagay dyan, 34. Okay? So, ito po yung ginagamit kong initial tire inflator at meron din po akong backup. Okay? Kung lobat na po ito. So, para malaman mo kung ano yung tamang PSI ng gulong mo, makikita mo yan dito sa may driver seat. Buksan mo lamang yung pintuan at meron po yung sticker na nakalagay dito. So, kung mapapasin mo, ang PSI recommended para sa sasakyan na to is 33. Ayan o, 33 sa unahan, 33 din po sa likod. Pati sa reserve tire natin, 33. So, 34 yung nakalagay dito. So medyo sinusobrahan ko talaga. Medyo nilalagay ko pa nga yan sa 35 paminsan. Pero nasa sayo yan kung gusto mong recommended PSI yung ilalagay mo sa mga gulong na iyong sasakyan. At syempre, wag mo rin kakalimutan yung reserve tire mo. So usually yung reserve tire, nakalagay yan sa likuran ng sasakyan. Yan. Make sure din po na merong tamang tire inflation po yung ating reserve tire. Sa pagkakataon nito, yung Kia Sonet, nandito po yung reserve tire niya. So dapat tama rin po ang PSI niyan or per square inch ng ating gulong. Para just in case na maflatan po tayo, magagamit po natin na maayos yung ating reserve tire. What's the sense na may reserve tire ka kung butas naman yan or hindi tama yung kanyang tire inflation? So make sure na tama ang condition ng inyong reserve tire para pag kinailangan mo ay meron kayong magagamit sa inyong sasakyan. So next sa listahan natin is gas. So mapapansin mo dito sa ating instrument cluster sa may dashboard ng ating sasakyan, makikita mo information regarding sa gas kung gaano karami pang laman yan. So in this case, this is sa analog type. Mapapansin mo meron niyang arrow
at lampas kalahati pa yung aking gasolina. So make sure lang na may enough gas yung iyong sasakyan para sa iyong pupuntahan. So kung mapapansin mo yung gasoline icon natin, ayan, meron yung arrow sa kaliwa pointing to the left. So ibig sabihin yung ating gasoline refill cap nandito sa kaliwa ng sasakyan. Kung nasa kanan yung arrow na yan, ibig sabihin yung gasoline refill cap mo nasa kanan ng sasakyan. So very useful tip yun, lalong lalo na first time mo pa lamang gagamitin ng sasakyan or hinara mo lamang yung sasakyan. Para madali mo maipwesto yan sa gasoline station. So para makapag-refill ng gasoline, kailangan bubuksan mo yung gasoline cap. Usually nandito ang location yan sa may driver seat. Ayan, sa may baba ng driver seat. Hilahin mo lang yan papunta sa'yo. At mabubuksan mo na yung gasoline cap. So yung gasoline cap natin, ito nasa kaliwa ng sasakyan, just I told you. Mapapansin mo, 91 octane. Usually nakadikit yung sticker dito sa may gasoline cap. Ayan, 91 octane yung unleaded gasoline. 91 octane yung recommended para sa sasakyan na to. Pag binuksan niya yung gasoline cap ng gasoline boy, counterclockwise. So make sure lang na ilalagay dito ng gasoline boy yung gasoline cap para hindi magasgas yung body paint ng iyong sasakyan. At pag nakapag-refill ka na, check mo nga pala yung kinakarga sa'yo kung tama habang nagkakarga siya. Pag sara ng gasoline cap, ayan, mapapansin mo, may maririnig kang series of clicks, which means na naisara ng maayos yung iyong gasoline cap sa iyong tank. So next sa ating listahan is the engine. So napaka-importanting component ng ating sasakyan na kailangan hindi natin i-neglect dahil hindi po under yung ating sasakyan kung masama po ang kondisyon ng ating makina. So para i-check yung ating makina, look for unusual sounds. Yan, pakinggan mo kung mayroong unusual sound na iyong makina at hindi mo usually naririnig. Kung medyo may humihina sa hatak ng iyong sasakyan or medyo may kakaiba sa than the usual na yung pagpapatakbo ng iyong sasakyan, dapat ipa-check mo yung iyong makina. So dito sa pagkakataon na ito, this is the usual sound of my engine dito sa Kia Sonet at wala akong naririnig na problema. So check for any leaks din. Tingnan mo kung mayroong any leaks na visible sa iyong makina. At kung mayroong leak yan, dapat ipacheck mo na yan dahil indicator yan na mayroon ng gasket na may problema sa iyong sasakyan. At dapat siyempre yung engine oil, dapat chinecheck mo yan, yung tamang engine oil level, consistency and color para sa iyong makina. So yan po engine oil ang buhay ng ating makina, kaya wag nyo pong ine-neglect yung PMS and engine oil change ng inyong makina sa inyong sasakyan. Next sa listahan natin is the tires. So kailangan i-check mo yung iyong tires, kung normal pa ba yung tread niyan. Ito bago nga itong sasakyan na to, this is sa Kia Sonet 2025. So kung mapapansin mo yung indicator niyan is nasa ilalim pa, malalim pa mga ka-fixit. Ayan yung indicator niya, ayan. So kapag yung tire tread mo is bumaon na or pudpud na at umabot na dito sa may indicator or malapit na sa indicator, malapit na silang magpantay, kailangan palitan mo na yung tires mo. So kailangan i-check mo rin yung expiry ng tires mo, baka naman more than 5 years na yan. So makikita mo rin yan sa tire, yung expiry niyan. So mapapansin mo dito, ayan, may number yan dito. So 4-digit number. So doon pa lamang sa huling digit niya na 2024, ibig sabihin ang production date ng sasakyan, ng gulong ng sasakyan na to. So wala pang 1 year mga ka-fixit. Ayan. So bukod dun sa tire tread, i-check mo rin for any visible abrasion or punit sa iyong gulong, loob at labas. Okay? So kung mayroong punit yan or mayroong indicator na worn out na, kailangan palitan mo na yung iyong gulong para hindi ka na magka-problema sa iyong biyahe. So be sure then to bring a tire inflator. So sa pagkakataon na ito, meron tayong tire inflator dito at meron akong backup na tire inflator just in case na kailangan kong mag-refill ng hangin habang tayo ay nasa biyahe at wala tayong makitang any near na gasoline station. So better be prepared than sorry. So last sa listahan natin is self. So yung ating sarili, make sure na nakatulog kayo ng maayos at meron kayong maayos na pahinga bago yung inyong mahabang biyahe. So make sure din na wala kayong hangover. So huwag kayong uminom the day before or the evening before ng inyong mahabang biyahe para hindi kayo magka-hangover. And syempre dapat nakakain kayo ng maayos. Ayan, you take your vitamins. So make sure na naging maayos yung pag-aalaga mo sa sarili mo before yung inyong mahabang biyahe kasi nakasalalay po sa ating mga driver yung safety and buhay po ng ating mga pasahero. And yung mga buhay din po ng mga nakakasabay natin sa kalsada, yung ibang mga sasakyan, mga pedestrians and everything mga ka-fixit. Okay? So be sure din na dalhin mo yung copy ng inyong ORCR. Don't forget your driver's license, napaka-importante mga ka-fixit. At be sure din na bring your necessary tools and maintenance medicine. Kung ano man yung maintenance mo, magdala ka. Kung ano man yung mga medicine na kakailanganin nyo sa inyong biyahe, magdala din po kayo ng reserva. And first aid kit, importante din. At magdala din po kayo ng mga basic tools para sa inyong sasakyan just in case na magka-problema kayo sa daan.
So additional tip para sa mahabang biyahe, dapat meron po tayong dashcam mga ka-fixit. Ayan, kung mapapansin mo, meron tayong dashcam dito sa unahan ng ating sasakyan. Meron din po tayong dashcam sa likuran ng ating sasakyan. So napaka-importante po ng dashcam para meron po tayong ebidensya just in case na mahuli tayo and just in case na wag naman sana ma-involve tayo sa isang aksidente. So meron po tayong video evidence na nakaka-capture po ang bawat eksena ng ating biyahe at meron po tayong babalikan just in case of sudden, unnecessary and nakakalungkot na incident mga ka-fixit. So additional tips din, dapat dala-dala mo ang inyong early warning device sa inyong sasakyan. Meron din po kayong basic tools. Ito sa pagkakataon nito, meron akong dalang basic tools. Kagaya nito, this is a 53 piece na tools. Ayan. Mura lang po ito sa Lazada. I'm not endorsing, I'm just saying. Meron din po tayong payong syempre. Ito napaka-importante rin po nito sa akin, air inflator. Meron akong primary tsaka meron ako secondary as backup. So, meron din po tayong jump starter. Ayan. So, nagamit ko na ito ilang beses do sa Mitsubishi Mirage namin at hanggang ngayon dinadala ko siya. Just in case na magka-problema yung baterya ni Kia Sonet, meron po tayong magagamit para i-jump start yung ating baterya. So, maganda na meron ka rin ito ka-fix it. Okay? So, meron din po akong dalang mga extra na basahan, just in case. At syempre, yung basic tools natin sa ating sasakyan that comes with the vehicle, dapat dala-dala mo yan. Dito, nagustuhan ko talaga yung placement ng ating basic tools. Nandito siya sa reserve tire. Ayan. Okay. So, napakaganda na dito nakalagay yung basic tools natin. Napaka-organized dito sa Kia Sonet 2025 model. Ayan, mga ka-fixit. So, dapat dala-dala mo yan. Para just in case na magka-aberya yung iyong sasakyan, meron kang mga magagamit na tools para maayos yung iyong sasakyan kapag malayo ang inyong biyahe. Blow Bagets is a Filipino acronym that serves as a pre-driving checklist. So Blow Bagets para madali mong matandaan yung acronym na ito at ma-check mo yan sa iyong sasakyan, malayo man o malapit ang iyong biyahe, luma man or bago ang iyong sasakyan, may pambayad ka man or wala. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling, kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Feed TV, sharing information.